Sa puso ng Smoky Mountains ng North Carolina, may abandonadong Wild West theme park na tinawag na Ghost Town in the Sky. Itinayo noong 1961, ang Ghost Town in the Sky ay agad naging paboritong destinasyon ng mga pamilya sa buong bansa. Ang mga bisita ay dinadala sa mas payak na panahon ng Wild West America kung saan ang mga cowboy ay malayang naglalakad sa lumang bayan. Nag-aalok ang parke ng iba't ibang rides gaya ng mountain roller coaster, haunted mine trail at chairlift papuntang tuktok ng Back Mountain na may magagandang tanawin. Sikat ito noong dekada 70s at 80s at sa rurok nito, umaabot sa mahigit kalahating milyong bisita kada season. Isa sa pinakakapanapanabik na karanasan sa parke ay ang barilan ng mga pistolero tuwing tanghali sa western na bayan. Pero habang lumilipas ang mga taon, nagsimulang mahirapan ang park, nagkaroon ng mga problemang mechanical ang mga rides at unti-unting nabawasan ang mga dumadalaw. Noong 2002, may insidente sa chairlift kung saan ilang bisita ang naipit ng ilang oras sa ilalim ng matinding init. Kinabukasan, inanunsyo ng pamunuan na pansamantalang isasara ang parke nang walang tiyak na petsa ng pagbubukas. Hanggang ngayon, ang Ghost Town in the Sky ay nananatiling abandonado, isang nakakakilabot na paalala ng isang nakalimutang panahon. Samahan ninyo kami sa isang paglalakbay sa mundong ito na nawala, kung saan susuriin natin ang mga guho ng Ghost Town in the Sky at aalamin ang kamanghamanghang kasaysayan nito. Magandang umaga, welcome back sa Bros of DK. Ako si Leslie at may espesyal akong episode na yon. Nandito pa rin tayo sa Estados Unidos at kakarating lang sa North Carolina. Nakipagkita kami kay Jeremy na magiging gabay namin sa isa sa pinakanatatanging abandonadong amusement park sa bansa. Itinayo noong dekada 60s, isang makasaysayang lugar na puno ng kasaysayan. Yung narinig nyo sa intro bro, ikaw ang magiging gabay namin ngayon. Ikaw ang mag-iingat sa amin papunta sa lugar na ito. Mabuti at may alam ka na at ilang beses ka na nakapunta. Medyo mahirap din pasukin ang lugar. Sobrang hirap, kailangan mo umakyat ng bundok na mga 4,000 at 700 feet ang taas. Ilang metro kaya yon? Palagay ko mga 1,000 metro o 1 kilometro. At diretso pataas yon, sabi mo sa amin, di ba? Tarik talaga ng bundok, diretso pataas. Madilim pa kasi, kailangan naming mag-ingat dahil may mga pulis at seguridad. At mula noong taong 2019, naibenta na ang amusement park sa bagong may-ari. At bago pa noon, posible pang makapunta sa lugar na ito sa pamamagitan ng isang abandonadong kalsada. Pero ngayon, palagi na nila itong binabantayan at medyo mahirap nang makapasok. Handa ka na ba para dito? Oo, handa na ako. Oo, panurin mo rin si Jeremy, Abandoned Nashville. Bago ka pa lang sa YouTube pero isang taon mo na itong ginagawa kahit bihira kang mag-post. Malaki ang Instagram niya at magandang mga larawan, pero bago pa lang siya sa YouTube. Tingnan niyo siya, karapat-dapat talaga siya, lalo na't siya ang nagdala sa atin dito. Bro, salamat talaga. Siyempre. Mag-enjoy tayo! Ito ang simula ng cable line papunta sa park, nakakatuwang makita. Ay, electrical grid pala ito. Sorry, doon pala nagsisimula ang cable line. Ang ganda talaga. Nakaparada kami sa parking lot. Pero dapat kaming mag-ingat kasi may pulis na nagbabantay sa gilid ng bundok para makita ang umaakyat. Napakaga pa rin talaga. Magandang pagkakataon nito para magmuni-muni sa video natin. Dahil dito sa kalagitnaan, na-stuck ang bagon at naipit ang mga tao sa loob ng ride ng 2 oras.
Na-imagine mo bang nasa taas ka? Literal na nandun? Halos di mo na makita, nakable lang pala yun at naipit ka ng 2 oras, naghihintay ng rescue. At ang matinding init sa North Carolina tuwing taginit, magandang punto yan para isipin. At isa yan sa mga dahilan kung bakit inabandona ang lugar na ito. Isa pa ito sa mga kable ng malaking tor na ginagamit pang akyat ng ski lift. Wow! Tara, tuloy pa tayo. Mahaba-haba pa ang lalakbayin natin. Malapit na tayo sa tuktok ng bundok na yon. Ilang daang metro na lang pataas dito. Nagiging delikado at matarik na talaga ngayon, gaya na nakikita mo. Pero malayo-layo na rin ang inakyat natin. Halos kapantay na natin ang mga bundok sa malayo at para nagsisimula ng sumilip ang araw dito at nagpapakita na ng liwanag. Kita-kits tayo sa tuktok at tapusin na natin ang huling bahagi na to. Oo, ang ganda. Yung gulod ng bundok, ang ganda talaga. Unang suyap sa roller coaster. Kailangan kong bumulong dahil sa security. Hindi natin alam kung may security sa party. Pero tingnan mo itong napakagandang tanawin na nakikita natin ngayon. Maganda. Na may liwanag ng buwan sa likuran. Heritage Town Square. Kakapasok lang namin sa theme park. At dito, makikita mo ang lahat ng bakanting upuan ng ski lift na nakatumba. Noong 2002 nang mangyari ang aksidente, isinara ang lugar. Ito lang talaga ang tanging dahilan o paraan para makarating ang mga tao dito sa itaas. Sa pamamagitan ng mga ski lift na ito, kaya nilang magdala ng 1,000 tao kada oras at lahat sila ay dinadala pataas gamit ang cart na ito. Ito ang silid ng makina ng mga ski lift. Pupunta tayo para panurin ang pagsikat ng araw dito sa itaas kung saan ka sasakay sa water coaster. Unti-unti nang sumisilip ang araw sa gilid ng bundok sa likuran. Sobrang excited ako makita ito. Anong klaseng coaster ito? Ang cliffhanger, syempre, ang cliffhanger. Kailangan mong maging ganito katangkad para makasakay sa ride. Hinihintay ko lang matapos lahat para makapasok na ako. Sige. Talagang espesyal ang roller coaster na ito kasi sa karamihan ng roller coaster, iaakyat ka muna sa bundok pero dito magsisimula ka sa tuktok ng bundok at bababa ka. Napaka-unique ng disenyo nito at sa tingin ko, espesyal din talaga ito para sa parke na ito. Ilan lang ang ganitong roller coaster sa mundo. Sige, tinitingnan ko kung saan tayo pwede pumasok. Oh, ganito. Grabe, ang tarik niyan. Paano mo nagawa ito? Dumaan ka lang. Sige. Grabe naman. Nakarating na ako dito at ngayon mag-enjoy tayo sa pagsikat ng araw mula rito sa taas. Makikita natin ang buong roller coaster kung paano ito dati. At ang mga bundok sa likod nito. Talagang kamangha-mangha ito. Gusto kong makita ang roller coaster sa likod dito. Medyo mataas ito, kaya siguradong ayokong mahulog, pero subukan natin. Okay, medyo delikado ang ginagawa ko ngayon, pero oo, isa akong explorer kaya... Tiyak na kamangha-mangha ito noon. Ang makapunta rito sa taas, ang magkaroon ng pagkakataong sumakay sa roller coaster na ito. Sa tanawing makikita sa likuran at sa adrenaline na makukuha mo mula sa mismong roller coaster, ito ang isa sa mga pinakaastig na amusement park na napuntahan ko sa buong buhay ko. Kasama na ang mga abandonado at aktibong amusement park. Grabe lang makita itong roller coaster na nakatayo lang dito, unti-unting nasisira.
Hindi ako madalas mag-explore ng mga ganitong lugar, pero talagang na-enjoy ko dahil malaking hamon ito. Talagang iba sila kumpara sa mga dati kong kinukuhanan ng video. Karaniwan, puro mga tirahan, mansyon, kastilyo ang pinipicturan ko. Pero gusto ko rin ito at gusto ko ring ibahagi ito sa buong mundo. Ngayon, papasok pa ako sa mas liblib na parte ng parke kung saan hindi tayo madaling makita dahil sa taas may seguridad at madali tayong mapapansin kapag dumaan sila. Pero oo, talagang napaka-surreal ng lugar na nilalakaran natin ngayon. Unti-unting tinutubuan ng mga halaman ng park simula pa noong 2002 nang ito ay iniwan. May mga bahay na pang Wild West din dito na paulit-ulit nating makikita sa buong parke. Ito ang tema ng lugar at medyo Amerikano rin. Gusto ko itong lumang sasakyan na nakaparada dito, makikita mo ang makina mula sa loob. Dati siguro itong truck ng bumbero. Oo, sigurado akong ganun niya. Dito nakalagay ang mga hose, may mga tangke ng tubig at kamangha-mangha, noon ginagamit nila ito. Pinapatunog ko ang kampana tuwing dumadaan sa bayan para balaan ang tao na lumayo sa daan. Kahanga-hanga. Dito mo rin pwedeng ikabit ang hose. Makikita mo ang ilang graffiti sa gilid ng mga pader. Noong una, legal at abandonadong lugar ito na pwedeng puntahan o legal kasi wala namang seguridad. Kaya maraming taong pumasok dito para sirain at i-vandalize ang lugar. Ngayon, mahigpit na ang seguridad dito, kaya delikado pumasok. Pero gusto ko pa rin gawin ito. May ilang mga dokumento pa nga na nakakalat dito. May manual dito na naglalarawan ng mga operasyon para sa Cliffhanger roller coaster. Pangkalahatang paglalarawan. Para ito sa mga empleyado, pila, mga ventilador, loading deck, lahat ay nandito pa rin. Tingnan mo yan. Lahat ng operating at safety procedure ay nandito para sa mga empleyado. Dapat manatili tayo sa gilid ng kalsada hanggat kaya. Lilipat tayo mula bahay sa bahay at unang papasukin itong nasa harap natin. At sinabi sa akin ni Jeremy na parang haunted house ito. Bakit nila nasabi yon? Well, kasi parang car attraction yun. May mga lumang kalansay at iba pa. Horror attraction pala ito. Gusto ko yan pare, gusto ko yan. Tara, pasok tayo sa loob. Uy, nakakatakot na agad dito. Grabe, may vending machine dito. Kita mo yung mga parte ng maong binti. Mukhang dugo ito dito sa baba. Sa tingin ko, inihanda ito para sa parke. Parang ganito. Buto. Isang ulo. At pagkatapos, meron tayong claw machine na ito na talagang hindi ito vandalismo. Ganito talaga ito noong bukas pa ang park. Makikita mo ang kamay na nakasabit sa lugar ng pagkuha ng premyo. May kalansay din. Wow! Grabe, nakakabaliw pagdaanan. Mga bahagi ng katawan sa sahig. Gusto ko talaga ang mga ganitong bagay. Mukhang parang kulungan nito, pero wala namang kahit ano sa likod nito. Makikita mo rin na ang budget para itayo, ang parke na ito ay hindi kasing taas ng isang normal na amusement park. At hindi rin talaga ito ang layunin. Isa itong western theme park. At makikita mo na hindi sila masyadong naglaan ng effort sa mga detalye. Kapag madilim dito sa loob, hindi mo rin makikita ang mga detalye ng horror house na ito. Wow!
mamatay, sabi dito sa Pader. Anong meron tayo dito? Parang kama ba ito? Parang mansyon ang pinasok natin. Pangit pa rin ang pagkakagawa nito. Pero dito, parang may patay na tao na nakahiga doon sa ibabaw. Nanginginig ang katawan, parang kamay ng sanggol sa side na to. Diyos ko, gusto ko to. Isang kabaong na may taong nakahiga sa loob at may organ pa sa gilid. Nagtataka ako kung tumutugtog pa ito ngayon. Siguro kailangan pa itong kuryentehan para tumugtog. Kamangha-manghang makita. Grabe, kakapasok lang natin sa kwarto ng mangangatay. Nakabuyang-yang na mga laman loob. Jeremy, ginulat mo ako. Paano hindi ko nakita ang ilaw mo? Wow! Parang pumasok ako sa isang sala ng isang mansyon dito na may aklatan sa likod nito. Diyos ko! Oo, gustong gusto ko ito. Tingnan mo ang painting sa pader. May lalaking biglang lumalabas dito. Oh, hindi ko pa nakita ang bahaging ito. Meron tayong isa pang piano dito, malungkot na organ doon, at isa pang piano sa banda rito. Isa pa nanginginig na katawan dito sa sahig, siguradong nakakatakot ito para sa mga bata at matatanda rin habang naglalakad lang dito. Wow! Gusto ko kung paano nila ginawa ito. Parang foam ito, tapos pininturahan nila ng pula. Isang lalaki ang sumusuka sa urinal. Tingnan mo yan. Di ko pa napuntahan ang side na ito. Parang malaking maze dito. Pumasok kami sa kusina at pilit nilang pinapakitang parang tunay na haunted mansion ang bahay na ito. Pwede mong sabihin, may isang taong kumakain ng hapunan at nanginginig ang katawan. Sa tingin ko, yung mga batang nandito at nakaranas nito ay siguradong natakot dahil nakakatakot talaga itong makita. Sa totoo lang, Yun yan, sinasabi ko parang nakakatawa, parang kung paano. at lalo na kapag madilim. Para sa akin, nakakatawa na bumalik sa ganitong lugar bilang adulto. Pero talagang talaga. Wow. At ngayon, bumalik tayo sa bahagi kung saan ito dati. Grabe! Sabi sa exit, dito, itulak. Sige, handa na tayong lumabas ulit. Oras nang pumunta sa pinakamapanganib na bahagi ng parke. Jeremy, ikaw ang nanguna. Ngayon pupunta tayo sa isang bahagi ng park na tinatawag na Western Village. May naiwan na simbahan, isang saloon at isang gusali ng paaralan. Talagang kamangha-mangha ito. Para sa akin, mukhang ito na ang paborito kong parte ng parke. Pero talaga, yung tanawin na yan ay sobrang ganda.
Taglagas at taglamig na, maraming dahon sa paligid. Hingal na talaga ako. Umaakyat ako dito. Kailangan ko munang magpahinga. Gusto ko yung karatula sa hagdang ito. Nakalagay dun, tawiran ng tren. At may literal na riles ng tren na dumadaan sa parke na ito para sakyan ng mga bisita. At ibinababa sila sa ibang lugar. Tinubuan na ito ng damo at natakpan ng mga dahon sa bahaging yon. Makikita mo pa rin ang mga reels sa ilalim ng aking mga paa kung saan ito dati dumadaan. Noong araw. Wow! Sige, dito tayo. Papunta tayo sa pasukan ng Western Village. Napansin namin ang kamera sa itaas. Di namin alam kung gumagana pa ito, kaya dadaan kami sa ligtas na ruta papuntang simbahan. Wow, tingnan mo ang Western Village. Ganito ang naiisip ko tuwing naiisip ko ang isang Western American village. Bumabalik ang mga alaala mula sa mga napanood kong pelikula. Ang unang papasukin natin ay ang simbahan dito. Frontier Community Church, sabi dito. Sa harap, nasa napakalinis pa ring kondisyon, walang graffiti, walang vandalismo, wala talaga. Tingnan mo ito, kita mo yung bote na nakatayo dito, may laman sa loob. Mga piano dito sa gilid. Tingnan natin kung pwede pa tugtugin, may tunog pa. Wow! Isa sa pinakaastig na simbahan na nakita ko. Nandito pa rin ang Biblia na nakapatong sa upuan dito. Iniisip ko kung yung mga taong pumunta dito ay dumalo rin. Parang totoong simbahan na nakatayo rito. Isipin mo, parang lahat ng tulog dito ay naging attraction. Isang bagay na medyo madilim bukod sa totoong luha, kaya ganun na. Pero ang mga tao sa lugar na ito ay napakarelihiyoso, kaya maaring ito ay isang uri ng lugar dasalan na meron tayo dito. Ang pari ay tatayo at magdadasal para sa simbahan at mga tao sa loob sa malaking pulpito. Kamangha-manghang makita. At dito, mula sa bintanang ito, matatanaw mo ang gilid ng bundok na nasa likod ng simbahan. Mayroon pang ang grand piano na nakatayo dito sa sulok ng kwarto, napakalinis pa rin. Kamangha-mangha. Pagkatapos sa simbahan, pwede tayong dumiretso sa Western Village, isa sa mga baryong itinayo rito. At ghost town in the sky para lang libangin ang mga tao. Kay gandang tanawin. Lili, ang Red Dog Saloon nandito sa kaliwa natin. At dito, meron tayong mahangin na kanto, Sorbetes Parlor. May magandang bintana ng sorbetes kung saan pwedeng umorder ng sorbetes ang mga bisita ng parke mula sa tindero. Ang ganda ng lugar na to, pasok tayo sa loob. Literal na bawat pinto dito ay bukas at pwede kang pumasok kahit saan. Kamangha-mangha. Parang isang American diner ito. Sa setup dito, pwede mong ilagay ang mga pinggan mo sa gilid. Tingnan mo kung anong mga klase ng ice cream ang binebenta nila. Higit pa ito sa isang shake. Hershey's na ice cream. Higit pa ito sa isang split. Ang ganda, pati na rin itong mga ice cream cone na nakasabit sa kisame at lahat ng ito ay mula pa noong taong 2002 o mas maaga pa. Tingnan mo sa likod ng saloon. Palagay ko kusina ito, makikita natin sa likod. Tingnan natin, hindi naman talaga ganoon ka-interesante sa unang tingin. May ilang mga bagay na naiwan mula nang bukas pa ang lugar na ito.
nandyan pa rin ang mga pridyader. Dito nila nilalagay ang paninda. Mga pare, interesado ako. Ano kaya meron sa loob ng salon? Nakapasok na ba kayo? Alam niyo naman ang laman, di ba? Oh, astig talaga ang saloon. May 2 saloon dito. Isa dito mismo. Oo. May isa doon. May isa pa sa bandang ibaba. Sige, subukan nating pumunta doon ng maingat. Ngayon, nandito tayo sa harap ng Red Dog Saloon. Kita nyo naman, mahaba-haba itong kalsada na puro makakapareho ang mga gusali tulad ng mga saloon, salon at tindahan ng baril na lahat ay kumakatawan sa panahon ng Wild West. At nung bukas pa ang park, nakakaroon sila ng barilan dito sa gitna ng plaza bawat oras at ginaganap nila ang isang buong western na barilan sa gitna. Dito, pasukin naman natin ang Kulang Saloon, Red Dog Saloon at tingnan natin kung ano ang itsura nito sa loob. Sobrang gusto ko talaga ito ha. Tingnan mo kung saan ako papasok sa isang tradisyonal na replika ng isang lumang western na saloon na malamang makikita mo sa Texas o sa ibang bansa, Arizona, siguro pati sa North Carolina. Naalala ko pa mula sa mga western na pelikula na napanood ko na tumutugtog sila dito ng magagandang tugtugin at pwede kang magrekomenda ng kanta. May mga tao nagtatanghal dito noon, may mga sayaw din dito. Siguradong kamangha-mangha sana. Talagang kamangha-mangha. Pwede ba kitang kantahan mo rin ha? Wala pa akong go signal pare. Tingnan natin kung gumagana pa to. Oo, at matagal na itong pinabayaan, pati yung pintura na babakbak na. Ay, hindi ko sinasadya yon. Pero, kita mo, nababakbak na yung pintura. Ngayon, wanted, may pabuyang 25,000. Nakakatawa talaga. Nagtataka ako kung ano ang nasa likod ng entablado. Oh, may parang hagdanan. Diyos ko, may maliit na backstage area dito na nasa likod ng entablado. Ngayon, may hagdanan tayo. Napakakitid ng hagdanan na pababa. Diyos ko, hindi ko kaya. Ay, naipit ako. Naipit ako. Mas madali sa kabila. Pero naipit ako. Diyos ko, paano nakadaan dito ang mga tao para itong isang napakaliit na pinto? Kaya ang kwarto na napuntahan natin ay ang makeup area, ang backstage area para sa mga performer. Kapag handa na sila, daraan sila sa makitid na hallway papunta sa pintong. Kakalabas ko lang kung saan ako naipit. Medyo masaya. Mayroon pang lumang cash register na nakatayo dito at itong mga popcorn machine, ang gaganda nila. Itong lugar dito dati ay bar. Makakakuha ng inumin dito noon, masarap na whiskey. Tingnan natin kung anong nasa likod niyan. Pero, bawal makmura, bawal ang kabayo sa salon, bawal matulog sa ilalim ng mesa, gamitin ang mga upuan, bawal kurutin ang mga mananayaw. Hindi ko alam ibig sabihin nun, pero yon ang patakaran sa saloon. At ito ang likod ng bar area na meron ka dito sa saloon. Pati mga presyo nandito pa rin. Tingnan natin, fountain drink $2, kape $1.59. Hindi naman ganon kamahal ang presyo. Oo, ginawa nilang abot kaya para sa lahat. Gustong gusto ko to. Pagkatapos, may maliit silang storage area. Sa dulo nito, lahat ng kandila na iwan. Wow, tara na sa susunod na gusali. Nakaka-interest talaga ito para sa akin. Para itong sentro ng buong bayan, gaya ng nakikita mo, napakaganda ng gusali mula sa labas. Gusto ko talaga ang mga haligi at gawa sa kahoy dyan. Silipin natin ito sandali. Ito ang arcade.
Sige, pasukin natin ito. Kaya pala tayo. Okay. Sana kayanin pa nito ang bigat ko. Makakasilip ako sa ibabaw ng bubong. Mukhang naging isang uri ito ng tahanan. Baka gusto nilang gayahin ang mansyon. Hindi ko talaga alam. Tingnan mo itong tanawin mula sa labas at sa itaas na balkonahe ng gusaling ito. Makikita mo ang buong bayan. Pindahan. Makikita mo ang mga display cabinet dito. Ano yon? Oo, tumitingin din ako. Punta na lang tayo sa Longhorn Hotel. Matagal ko na rin yung tinitingnan. Longhorn Hotel. Mukhang wow itong mga to. Una, tingnan muna natin ito. Ito ang lumang gusali ng bangko dito. Wow! Kasama ang mga clerk at mga typewriter dito sa loob. May nakalagay pang ang teller sa itaas doon. At bookkeeper naman dito, dito mo kinukuha ang pera mo mula sa bangko. Gustong gusto ko to. May mga rehas ng kulungan sa harap nito at pati na rin itong kabinet na nakatayo dito sa gilid. Nakakamangha ito. Gustong gusto ko talaga ito. Pero ngayon, tingnan naman natin ang Longhorn Hotel. Sige. Maligayang pagdating sa loob. Wow! Mayroong upuang tumba-tumba dito sa harap. May check-in desk dito sa bahay na ito. Kapag pumasok ka sa hotel, titingnan ng receptionist sa libro kung nandun ang pangalan mo. Narito ang halaga na kailangang bayaran, pangalan at petsa. 1982. Wow, nakakatuwa naman yan. Tingnan mo ang rehas ng kulungan, yari sa kahoy at pwede kang pumasok dito. Uy, gusto ko tong setup pare. Meron tayong parang mesa dito, pero hindi ito mukhang hotel. Mas mukha itong pwesto ng tindero sa tindahan. At nagbebenta siya ng mga bota o kung ano mga galing sa mga istante niya, pero sobrang interesting pa rin. May isa na namang grand piano sa kwartong ito. Malamang ay gumagana pa rin. Oo, isang napakagandang painting sa ibabaw nito. Pare, tingnan mo yung bubong. Mukhang may sunog na nangyari dito. Dahil bumagsak na talaga yung bigas sa sahig. Siguradong hindi yan dahil sa tubig. Oo, tingnan mo. Sobrang lamig na at naging itim na talaga. Mapapaisip ka tuloy kung isa yan sa mga dahilan kung bakit sila sobrang protektibo sa lugar na ito. Oo, kung may mga batang pumasok dito. Live flyer. Gawa ito sa kahoy kaya madaling masunog ng apoy. Oo, wala na lahat. Wala na talaga lahat. Mula sa pasilyong yon, pumasok tayo sa ibang tindahan. Naniniwala ako ang harap ng tindahan ito. Gaya ng nakikita mo, sabi ko nung una, Hoofsmith shop ito. Pero siguradong hindi. Parang tindahan ito ng sinturo ng kabayo para lagyan at ihanda silang sakyan. Astig makita noong unang panahon kung paano nila ipinapakita at binebenta ang paninda sa tindahan at dito bumibili ang mga tao. Ang ganda, pati ang mga montura ay nakalatag din doon. Dito sa itaas, may magandang larawan. Isang pamilyang katutubong Amerikano na sakay ng mga karwahing hila ng kabayo. Ang ganda, naniniwala akong gawa lahat ito sa balat. Ang General Store. Nandito si Tom Reno. Hello pare, souvenir store lang din talaga yan. Sa tingin ko, ito yung lugar kung saan yung mga turista o yung mga taong pumunta sa park ay bumibili lang ng mga lokal na souvenir mula sa park.
Ghost Town in the Sky. Oo, mga postcard ito galing sa theme park. Dito makikikita mo yung barila na binanggit ko kanina. Nangyayari yon dito halos bawat oras. Malaking palabas yon at pinag-uusapan ng mga tao. Masaya talaga siya, sa totoo lang. May iba pang gusali na dapat pang bisitahin sa theme park. May isa pa kami sa kabila ng kalsada at sobrang gusto ko talaga itong mga folding door. Dati meron din kami nito sa bahay namin. Oh, at pumunta tayo dito sa parang bukas na ballroom o music hall. Grabe, ang ganda. May folding fan sa pader at mga chandelier. Ang ganda ng lugar na ito. Nakakamanghang kagandahan. Malamang nagkaroon sila ng mga sayawan dito, mga music festival, ang mga tao ay uupo dito at doon mag-enjoy sa palabas at may live na pagtatanghal sa likod. Pero tingnan mo ngayon, tuluyan na itong nasisira, nagkakawatak-watak at bumabagsak. Gusto ko ang hagdang ito papunta sa itaas. Maglalakad-lakad muna ako paakyat doon. Tingnan natin ang itaas. Sabi ni Marina na mag-ingat ako. Gagawin ko pa rin, pero mag-iingat ako. Oh, nararamdaman kong kumakalampag ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Pero, meron kang napakagandang tanawin sa gitna ng kwarto. May malaking chandelier na nakasabit pababa. Ang ganda. Heto na naman, sa sulok ay may isa pang pulang piano na kakaiba sa mga dati nating nakita. May nakasulat pang numero doon. Gumagana pa rin ito. Lahat ng piano na nandito ay parang nasa napakagandang kondisyon pa rin. Maayos ang pagkakatune at hindi ko alam kung bakit ganon. Natisod ako sa isang bota. Itong bota, cowboy boot. Silver Dollar Salon. Wow! Dito noon ginaganap ang mga live na pagtatanghal. Siguradong kamangha-mangha nung bukas pa ang lugar na ito. Sobrang gusto ko ito at pati lahat ng damit ng mga performer ay nandito pa rin. Talagang nakakabigani yon. Tingnan mo yan, lahat ng urinan na western na kasuotan na dati nilang isinusuot, pati mga wig nila ay nandito pa rin. Ito ang panglinis ng kwarto, may laman pa. Wow, parang ulo ito ng isang mangkukulam. Pati itong sando at mga gamit ay nandito pa rin. Nakakatuwa talaga, pati yung wallpaper unti-unting natatanggal. Ang pinaka nakakaintriga para sa akin ay kung paano yung mga ventilador na nakasabit sa kisame ay nakayuko na. Parang yung mga ilisi nila ay lubusang nakayupi pababa. Wow, tingnan mo ito, nahulog na mula sa kisame at yung mga ilisi niya ay lubusang nawala na sa forma. Grabe talaga. Ang ganda ng saloon na ito, talagang isa ito sa mga gusto ko talagang makita. At ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ito at iniwan pa. Para sa akin, mas espesyal pa yon. Lumabas tayo dito sa magagandang pintuan na ito at babalik tayo sa lugar ng western na baryo. Wow! May ilan pa mga gusali na pwedeng tuklasin dito sa itaas. Gusto ko talaga ang pasilyo natin. Patungo ito sa dulo, sa kabilang tindahan sa side na ito. Nung dinisenyo at itinaya nila ang lugar na ito, talagang tama sila sa pangalan na Ghost Town. Talagang parang ghost town na ito ngayon. Kaya ayun, bumalik ka agad. Altitude 4,600 talampakan Ghost Town populasyon, 681. Ngayon, tatawid na tayo sa pulang riles papunta sa susunod na bahagi ng theme park. Makikita mo dito ang riles ng tren at malinaw ang direksyon nito. Ito ang trading outpost at ito naman ang Silver Mine Casino. Tingnan natin kung may interesante dito.
Mukhang halos wala nang natira, isa na lang itong convenience store, isa pang souvenir store, at dito naman ay ang Silver Mine Casino. Sige, mukhang mas interesante yon. Tingnan natin ang loob ng casino. Para sa akin, parang perya lang ang mga laro dito. Pero sige, panalo rin ang clown toss at mouth. Malalaking at katamtamang premyo. Wow, ito ang laro ng basketball. Sa totoo lang. Tingnan mo ito. May mga teddy bear pa rin dito na pwedeng mapanalunan ng mga batang naglaro rito. 40 puntos para sa maliit na premyo, 60 puntos para sa medium na premyo. Kailangan ding pumila ng mga bata para makapasok papunta sa sarili nilang roller coaster kasi siguro hindi sila makasakay sa may unahan ng parke dahil masyado silang maliit. Ang ganda ng roller coaster na yan. Wow, puro dilaw at may pulang sasakyan para sa maliliit na bata. Nagtataka pa nga ako para may power ba yan o kung ano man. Oo nga, nakikita ko na may railing dito, may kadena na paakyat. Wow! Mukhang maganda. Mayroon pa silang tour bus, siguro para madalang mga tao dito sa tingin ko. Kasi sinubukan nila parang pilot project na magdala ng mga tao gamit ang bus papunta rito. Bali una, mayroon tayo nito dito. Parang yung mga eroplano sa perya na umaakyat at bumababa, yung pinapasukan mo nung bata ka. Talagang astig itong lugar na to. Oh, dati umaakyat at bumababa ito at umiikot-ikot pa. Lahat ng mga ito sa lahat ng sasakyan talagang kinakalawang at nagkakabagsak-bagsak na. Ngayon, napaka-interesantang atraksyon. Pero pagkatapos, lahat ng tao. Narito ang isa sa pinakaastig sa buong amusement park, mga 40 metro ang taas o 160 talampakan. Ay wow, gusto ko talaga itong ride na to. Tara, daanan natin ang mga halaman dito at tingnan ang obra maestra. Siguradong nakakatakot para sa mga bata na pumunta sa amusement park na ito para mapaglabanan ang kanilang takot at sumakay sa halimaw na ito. Wow! Nandito pa rin ang lahat. Siguradong napakaganda na pakiramdam na nasa tuktok ka noon at natatanaw mo ang mga nakapaligid na kabundukan at ang mismong park. Maganda. Pause. 6 na tao ang pwedeng sumama sa pagsakay dito. Mas mataas pala ito kaysa akala ko at aaminin kong natakot akong sumubok pero gustong gusto ko ito. Mahilig ako sa nakakatakot na bagay. Ay may yelo pa pala dito sa baba. Grabe, ganun kalamig kagabi. Wow! Interesante. Ito ang control booth natin sa gilid na to. Mukhang naka-unlock ito. Dito dapat ang operator. Tinitingnan ko, maayos naman lahat. Pwede pang magsalita doon. May alarm, emergency stop at lahat ng kailangan. Grabe, naisip nilang lahat. Wow. Kakakatago lang ng araw sa likod ng bundok. Nag-explore kami dito buong araw, mula umaga hanggang gabi. Oras ng bumaba ng bundok. Masaya akong naidokumento namin ang lugar na ito at hindi kami nagkaproblema sa security. At grabe, ibang klaseng adventure to. Gusto kong pasalamatan si Jeremy na nandyan sa kabila. Maraming salamat bro sa pagdala sa amin dito at pagpapakita ng daan. At saludo ako sa'yo. Makikita ang link niya at ang kay Moreno sa channel description. Siya ang nagbi-video sa akin.
Salamat bro sa pagsama at pag-join sa world trip na ito. Syempre at hindi ko na pahahabain pa. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa panonood. Paki-like ang video, mag-subscribe sa baba kung bago ka sa channel at mag-iwan ng magandang komento para sa akin. May link sa description para sa Patreon. Kung gusto rin yung suportahan ng paglibot at pag-video ko ng magagandang lugar, nandyan ang link. Ipakita ang inyong suporta at magkita tayo sa susunod na video. Bye! Mahal ko kayo!